Kumusta kaibigan? Halina at tayo ay maglakbay na puno ng kaalaman at aral. Mula sa mundo ng siyensya, hanggang sa kasaysayan, ating tatalakayin ang iba't ibang paksa na magpapalawak ng ating kaalaman, at magpapaningas ng ating kuryosidad. Kaya kung handa na kayong matuto, mag-relax at mag-enjoy lamang tayo. Tara, at atin ang simulan. Sama-sama tayong mag-explore, at matuto sa ating bagong talakayan. Ang entrepreneur, at organisasyong pangnegosyo. Puso at balangkas ng ekonomiya. Sa bawat matagumpay na negosyo, may dalawang mahalagang elemento na laging magkasama. Ang taong may pananaw, at ang maayos na istrukturang magpapatupad nito. Ang entrepreneur ang nagsisilbing puso. Siya ang may lakas ng loob na humarap sa mga panganib, makatuklas ng pagkakataon, at magbigay ng mga solusyon sa pangangailangan ng lipunan. Ngunit, hindi sapat ang magandang ideya lamang, kailangan nito ng matibay na pundasyon. Dito pumapasok ang organisasyong pangnegosyo, ang nagsisilbing balangkas, na nag-aayos ng mga gawain, yaman, at tao, upang maabot ang mga layunin ng negosyo. Sama-sama nilang binubuo ang makina, na hindi lamang lumilikha ng kita, kundi nagbubukas din ng trabaho, at nagpapalago sa kabuhayan ng komunidad at buong bansa. Negosyo mo, hulaan ko. Alam mo ba, kung ano ang pagkakatulad ng mga ito? Narito ang mga karaniwang negosyong makikita natin saan man sa Pilipinas. Ano ang pagkakapareho nila? Sino ang nagpapatakbo sa mga ito? Bakit mahalaga ang negosyo? Ano at paano nagsisimula ang negosyo? Ano ang negosyo? Ang negosyo ay gawaing pangkabuhayan, na kumikita sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto, o mga paninda, o serbisyo, o mga gawa o tulong na kailangan ng tao. Paano nagsisimula ang negosyo? Tukuyin ang pangangailangan ng mga tao sa paligid. Bumuo ng ideya at plano, kung paano ito gagawin. Ihanda ang puhunan, pera, kagamitan, at lugar. Ayusin ang mga kinakailangan, at sumunod sa mga patakaran. Simulan at patakbuhin ng may sipag at tapat na serbisyo. Ang negosyo ay nagsisimula sa pangangailangan, ginagawang plano, at isinasagawa, upang makatulong sa kapwa, at maging pinagkukunan. Kahulugan ng entrepreneur. Sino ang entrepreneur? Ang entrepreneur ay tumutukoy sa taong may lakas ng loob, at kakayahang magtatag at magpatakbo ng isang negosyo. Siya ang nagsilbing tagapag-ugnay ng lahat ng kailangan, upang mabuo at umunlad ang hanap buhay. Narito ang mga pangunahing katangian, at tungkulin niya. Lumilikha ng negosyo. Siya ang nagpapasimula ng ideya, at nagtatayo ng negosyo, upang tumugon sa pangangailangan ng mga tao. Namumuhunan. Inilalaan niya ang kanyang pera, oras, lakas, at kagamitan, na magsisilbing puhunan ng negosyo. Tumatanggap ng panganib. Handa siyang harapin ang mga posibleng pagkalugi o hadlang, dahil alam niyang bahagi ito ng pagpapatakbo ng anumang gawain. Gumagawa ng mga desisyon. Siya ang nagpapasimula ng ideya at nagtatayo ng negosyo, upang tumugon sa pangangailangan ng mga tao. Lumilikha ng oportunidad. Sa pamamagitan ng kanyang negosyo, nakabubukas siya ng trabaho para sa iba, at nakatutulong sa paglago ng kabuhayan ng komunidad. Sa madaling salita, ang entrepreneur ay hindi lamang basta may-ari ng tindahan o kumpanya, siya ang tagapagbago at tagapag-ambag sa lipunan. Ang kanyang sipag at pananaw, ay hindi lamang para sa sariling kita, kundi para rin sa ikauunlad ng marami. Katangian ng isang mabuting entrepreneur. Ang pagkakaroon ng magandang ideya at puhunan, ay hindi sapat, upang magtagal at umunlad ang isang negosyo. Ang tunay na susi, ay nasa mga katangian at ugali ng taong magpapatakbo nito. Narito ang mga katangiang taglay ng isang mabuting entrepreneur. Malikhain. Hindi siya nauubusan ng ideya. Nakagagawa siya ng mga bagong paraan, upang mapabuti ang kanyang paninda o serbisyo, at nakahahanap ng solusyon, kapag may mga problema, o pagbabago sa pangangailangan ng mga mamimili. Masipag. Handa siyang gumugol ng oras at lakas, upang mapatakbo ng maayos ang negosyo.
Hindi siya umaasa lamang sa iba, siya ay aktibong nakikilahok sa mga gawain, mula sa paghahanda hanggang sa pagbebenta. Matyaga. Alam niyang hindi agad yumayaman ang negosyo. Handa siyang maghintay ng resulta, at hindi sumusuko kahit dumaan sa mga panahong mababa ang benta, o may mga pagsubok na dumarating. Responsable. Tinatanggap niya ang buong pananagutan, sa kanyang mga desisyon at gawain. Sinisiguro niyang tapat ang kanyang pakikitungo, maayos ang pagbabayad ng mga kinakailangan, at sinusunod ang mga patakaran ng batas. May tiwala sa sarili. Naniniwala siya sa kanyang kakayahan, at sa tagumpay ng kanyang negosyo. Ang kanyang kumpiyansa ay nagbibigay din ng magandang impresyon, sa mga mamimili, at mga katrabaho. Marunong magplano. Hindi siya kumikilos ng padalos-dalos. Gumagawa siya ng malinaw na hakbang, kung paano gagamitin ang puhunan, paano mapapalago ang kita, at kung ano ang mga dapat gawin sa hinaharap. Handang sumugal sa tamang paraan. Hindi siya natatakot na harapin ang posibleng panganib, ngunit ginagawa ito ng may sapat na kaalaman at pag-aaral. Hindi siya basta-basta nagtataya. Tinitiyak muna niya, na may magandang pagkakataon ang kanyang gagawin. Kapag pinagsama-sama ang mga katangiang ito, nagiging matibay ang pundasyon ng negosyo. Ang isang entrepreneur na may ganitong ugali, ay hindi lamang nagtatagumpay para sa sarili, kundi nakatutulong din sa pag-unlad ng kanyang pamilya, at buong komunidad. Ano ang organisasyon ng negosyo? Ano ang organisasyon ng negosyo? Ang organisasyon ng negosyo, ay tumutukoy sa paraan ng pagmamay-ari, pag-aayos, at pamamahala ng isang negosyo. Ito ang nagsisilbing balangkas o estruktura, na nagtatakda kung paano gagawin ang mga gawain, paano gagamitin ang mga yaman, at sino ang may pananagutan sa pagpapatakbo nito. Mga layunin ng organisasyong pangnegosyo. Sa pamamagitan ng maayos na organisasyon, nagiging malinaw ang takbo ng negosyo, at mas madaling maabot ang mga nais makamit. Narito ang mga pangunahing layunin nito. Kumita. Ito ang pangunahing layunin. Sa pamamagitan ng maayos na operasyon, nakakamit ang tubo o kita na magagamit, upang palaguin pa ang negosyo, at matugunan ang pangangailangan ng may-ari. Makapagbigay ng trabaho. Nagbubukas ito ng pagkakataon sa ibang tao, na magkaroon ng hanap buhay. Sa ganitong paraan, nakatutulong ito sa pagbawas ng kawalan ng trabaho, at pagpapaganda ng kabuhayan sa komunidad. Makapagbigay ng produkto at serbisyo. Tumutugon ito sa mga pangangailangan, at kagustuhan ng mga mamimili. Tinitiyak ng organisasyon, na ang mga ibinibigay na paninda o gawain ay dekalidad, at makatutulong sa pang-araw-araw na pamumuhay. Ang organisasyon ng negosyo, ay parang matibay na balangkas ng isang bahay. Kapag maayos ang pagkakaayos at pamamahala, mas matatag ang negosyo, mabilis itong umunlad, at mas maganda ang naitutulong nito sa lipunan. Mga uri ng organisasyon ng negosyo. Ang organisasyon ng negosyo ay nahahati sa 4 na pangunahing uri, ayon sa kung paano ito pagmamay-ari, itinatag, at pinamamahalaan. Narito ang bawat isa. Sole proprietorship, o pag-aaring nag-iisa. Ito ang pinakasimple at pinakakaraniwang uri ng negosyo. Isang tao lamang ang may-ari, namumuhunan, at namamahala sa buong operasyon. Siya rin ang tumatanggap ng lahat ng kita, at may buong pananagutan sa anumang utang o pagkalugi. Mga katangian ng sole proprietorship. Iisang may-ari. Tanging isang tao lamang ang nagmamay-ari, at namamahala sa negosyo. Madaling simulan. Hindi komplikado ang mga kinakailangan, at mabilis itong maipatayo. Buong kita ay sa may-ari. Lahat ng kinita ng negosyo, ay mapupunta sa kanya ng walang kahati. Mga kalakasan at kahinaan, ng sole proprietorship. Mga kalakasan. Madaling simulan. Hindi komplikado ang mga hakbang, at kaunti lamang ang mga kinakailangang papeles. Buong kita ay mapupunta sa may-ari. Lahat ng kinita ng negosyo, ay para sa kanya ng walang hahati. Mga kahinaan. Limitadong puhunan. Ang perang pwedeng gamitin, ay nakabase lamang sa kakayahan ng iisang tao.
buong responsibilidad ng may-ari. Siya lamang ang sasagot sa lahat ng utang, problema, at panganib ng negosyo. Mga halimbawa ng sole proprietorship: sari-sari store, maliit na panaderya, karinderya, at barbershop. Partnership, o pagtutulungan o pagsasamahan. Ito ang negosyong pag-aari ng dalawa, o higit pang tao na sumasang-ayon na magsama ng puhunan, kasanayan, at pagsisikap. Ang mga kasosyo ay naghahati sa kita ayon sa napagkasunduan, at magkatuwang din sa mga pananagutan ng negosyo. Mga katangian ng partnership: dalawa o higit pang may-ari. Binubuo ng dalawa, o mas maraming tao na sumasang-ayon na magtulungan. Pinaghahatian ang puhunan. Ang pera, kagamitan, o kakayahan, ay pinagsasama-sama ng mga kasosyo. Pinaghahatian ang kita at pananagutan. Ang tubo ay hinahati ayon sa kasunduan, at magkatuwang ding sasagutin ang anumang utang o obligasyon. Mga kalakasan at kahinaan ng partnership. Mga kalakasan: mas malaking kapital, mas maraming mapagkukunan ng pera at kagamitan, dahil pinagsasama ang yaman ng mga kasosyo. Maraming ideya at kakayahan. Nagtutulungan ang iba't ibang kasanayan at pananaw, upang mapabuti ang negosyo. Mga kahinaan: posibleng hindi pagkakasundo, maaaring magkaroon ng hindi pagkakaunawaan, sa mga desisyon o pamamahala. Hati ang kita. Ang kinikita ay kailangang ipamahagi sa lahat ng kasosyo, ayon sa napagkasunduan. Mga halimbawa ng partnership: maliit na tindahan na pag-aari ng magkapatid, law firm, at dental clinic. Corporation, o korporasyon. Ito ay negosyong itinuturing na hiwalay na tao, sa mata ng batas. Pag-aari ito ng maraming tao na tinatawag na mga kasapi, o may-ari ng bahagi ng kumpanya, o shareholders. Mayroon itong sariling pangalan, ari-arian, at kakayahang pumasok sa mga kasunduan. Ang pananagutan ng mga may-ari ay limitado lamang, sa kanilang inilagay na puhunan. Mga katangian ng corporation: maraming may-ari, tinatawag silang stockholders, o mga may-ari ng bahagi ng kumpanya. Pinamamahalaan ng board of directors. Sila ang mga piniling kinatawan, na magpapasya at magpapatakbo sa operasyon. Hiwalay ang personalidad ng kumpanya. Sa mata ng batas, ang korporasyon ay itinuring na hiwalay na tao, kaya hindi sakop ng personal na ari-arian ng may-ari, ang mga utang ng negosyo. Mga kalakasan at kahinaan ng corporation. Mga kalakasan: malaking kapital, kayang makalikom ng malaking halaga, mula sa maraming namumuhunan. Mas matatag, hindi ito agad nagwawakas, kahit magbago pa ang mga may-ari o namumuno. Mga kahinaan: mahirap buuin at patakbuhin. Mahaba ang proseso, at nangangailangan ng masusing pagpaplano. Maraming legal na proseso, maraming batas, regulasyon, at papeles na kailangang sundin, at asikasuhin. Mga halimbawa ng corporation: malalaking kumpanya, katulad ng SM, Jollibee, at San Miguel. Cooperative, o kooperatiba. Ito ay samahan ng mga individual, na may iisang layunin na pagtulungan ang isa't isa, para sa ikabubuti ng lahat. Pag-aari at pinamamahalaan ito ng mga kasapi. Ang kita ay ibinabahagi sa mga kasapi, ayon sa dami ng kanilang pakikilahok, o paggamit sa serbisyo ng kooperatiba. Mga katangian ng cooperative: pagmamay-ari ng mga kasapi. Ang mga bumubuo at gumagamit ng serbisyo, ay siya ring may-ari. Pantay-pantay ang karapatan. Kahit magkakaiba ang halagang inilagay, may pantay na boto, at karapatan, ang bawat miyembro. Naglalayong mapabuti ang kabuhayan. Ang pangunahing layunin, ay tulungan ang mga kasapi, at hindi lamang kumita para sa sarili. Mga kalakasan at kahinaan ng cooperative. Mga kalakasan: pantay-pantay na benepisyo. Ang bawat kasapi ay may parehong karapatan, at nakikinabang ayon sa kanyang pakikilahok. Nagbibigay ng tulong sa komunidad. Ang pangunahing layunin, ay mapabuti ang kabuhayan ng mga miyembro, at hindi lamang kumita. Mga kahinaan: mabagal minsan ang pagdedesisyon.
Kailangang pag-usapan at pagkasunduan ng marami ang mga hakbang, kaya maaaring matagalan ang kilos. Nakasalalay sa partisipasyon ng miyembro. Hindi ito uunlad, kung ang mga kasapi ay hindi aktibong makikilahok, at susuporta. Mga halimbawa ng cooperative. Kooperatiba ng mga magsasaka, at kooperatiba na nagpapautang. Ang pagpili ng uri ng negosyo, ay nakadepende sa kung sino ang magpapatakbo, magkano ang puhunan, at ano ang pangunahing layunin. Ang bawat isa ay may kanya-kanyang estruktura, na angkop sa iba't ibang pangangailangan ng mga negosyante. Walang perpektong uri ng negosyo. Ang pagpili ay nakabatay sa kung ano ang iyong kakayahan, layunin, at kung paano mo nais patakbuhin ang iyong hanap buhay. Ang pag-alam sa mga kalakasan at kahinaan, ay makatutulong, upang maging handa sa anumang hamon. Ang entrepreneurship, at ekonomiya. Bakit mahalaga ang entrepreneurship? Ang entrepreneurship o pagiging negosyante, ay hindi lamang tungkol sa pagtatayo ng tindahan, o pagkakaroon ng sariling kita. Ito ay isa sa pinakamahalagang salik, na nagpapaandar at nagpapalago sa kabuoang ekonomiya ng bansa. Sa pamamagitan ng pagsisikap at paglikha ng negosyo, nakabubuo ito ng magagandang epekto sa lipunan, at sa buong bayan. Narito ang mga pangunahing dahilan, kung bakit ito napakahalaga. Nagbibigay ng trabaho. Sa tuwing may itinatayong negosyo, kailangan nito ng mga taong tutulong sa pagpapatakbo. Dahil dito, nabibigyan ng pagkakataon ang mga mamamayan na magkaroon ng hanap buhay, at hindi na umaasa lamang sa gobyerno. Pinagkukunan ng kita. Nagiging pinagkukunan ito ng kabuhayan, para sa may-ari at sa kanyang mga empleyado. Ang kinikita ay ginagamit, upang matugunan ang pangangailangan ng pamilya, makabili ng mga gamit, at magkaroon ng maayos na pamumuhay. Pinagkukunan ng buwis. Ang matatag at lumalagong negosyo, ay nagbabayad ng tamang buwis. Ang mga kinokolektang buwis na ito, ay ginagamit ng pamahalaan, upang magpatayo ng mga paaralan, ospital, kalsada, at iba pang serbisyo, para sa kapakinabangan ng lahat. Naglilikha ng mga bagong produkto. Sinasagot nito ang mga pangangailangan, at kagustuhan ng mga tao. Dahil sa mga negosyante, nagkakaroon tayo ng sari-saring pagkain, damit, gamit sa bahay, at iba pang paninda, na nagpapagaan sa ating pang-araw-araw na gawain. Naghahatid ng inobasyon. Hindi nananatili sa nakagawian ang mga entrepreneur. Laging naghahanap sila ng mas mabuti, mas mabilis, at mas matipid na paraan. Ang mga bagong ideya at pamamaraan, ay nagpapabuti sa kalidad ng mga paninda, at serbisyong ibinibigay sa publiko. Nagpapalago ng ekonomiya. Kapag maraming umuunlad na negosyo, dumarami ang perang umiikot sa bansa. Lumalakas ang kalakalan, tumataas ang antas ng pamumuhay, at nagiging mas matatag ang kabuhayan ng buong bayan. Ang entrepreneurship, ang nagsisilbing makina ng ating ekonomiya. Ang bawat matagumpay na negosyo, ay tulong hindi lamang para sa sarili, kundi isang malaking ambag din sa pag-unlad ng ating komunidad, at ng buong Pilipinas. Ang entrepreneurship, at produksyon. Ang entrepreneurship at produksyon, ay magkaugnay na konsepto. Ang produksyon, ay ang proseso ng paglikha ng mga produkto at serbisyo, na tumutugon sa pangangailangan ng tao, samantalang ang entrepreneur, ang siyang nagpapaandar sa buong prosesong ito. Narito ang mga tiyak na paraan, kung paano ito nakatutulong. Lumilikha ng negosyo. Ang entrepreneur ang nagpapasimula ng ideya, at nagtatayo ng negosyo. Dito nagsisimula ang proseso ng produksyon. Kung walang magtatag ng negosyo, walang magaganap na paggawa ng mga paninda, o pagbibigay ng serbisyo para sa publiko. Pinagsasama ang mga salik ng produksyon. Siya ang nagsisilbing tagapag-ugnay, ng apat na mahalagang salik: lupa, at likas na yaman. Pinagkukunan ng materyales at lugar. Paggawa, lakas at kasanayan ng mga manggagawa. Kapital, puhunan, kagamitan, at makina. Kakayahang pangnegosyo, talino at pamamahala ng may-ari.
Sa pamamagitan ng kanyang pagpaplano, ang mga ito ay nagiging kapaki-pakinabang na produkto o serbisyo. Nagbibigay ng oportunidad sa mamamayan. Habang isinasagawa ang produksyon, kailangan ng negosyo ng mga manggagawa, katulong, at kasapi. Dahil dito, nabibigyan ng trabaho, kabuhayan, at pagkakataong gamitin ang sariling kakayahan ng mga tao sa komunidad. Nagpapasigla ng ekonomiya. Kapag tuloy-tuloy at maayos ang produksyon, dumarami ang mga paninda at serbisyo sa palengke. Lumalakas ang kalakalan, dumarami ang perang umiikot, at tumataas ang antas ng kabuhayan ng mga tao, at ng buong bansa. Ang entrepreneur ang tulay, na ginagawang kapaki-pakinabang ang mga yaman ng bansa. Kung walang entrepreneurship, hindi magiging ganap at epektibo ang proseso ng produksyon, na kailangan natin sa pang-araw-araw na buhay. Ang daloy ng entrepreneurship. Ang pagbuo at pagpapatakbo ng negosyo, ay hindi nangyayari ng biglaan. Ito ay sumusunod sa isang maayos na pagkakasunod-sunod ng mga hakbang, na magkakaugnay. Narito ang malinaw na daloy ng entrepreneurship. Ideya. Nagsisimula ang lahat sa isang magandang kaisipan, o obserbasyon. Nakikita ng entrepreneur ang pangangailangan, o pagkakataon sa paligid, at mula rito, ay nabubuo ang konsepto, kung anong produkto o serbisyo ang ibibigay. Puhunan. Kapag mayroon ng ideya, kailangan ng mga kagamitan, upang maisakatuparan ito. Ang puhunan ay binubuo ng pera, lupa, materyales, at kagamitan na gagamitin, bilang pundasyon ng gawain. Negosyo. Sa tulong ng ideya at puhunan, naitatayo na ang negosyo. Ito ang opisyal na lugar o sistema, kung saan magaganap ang lahat ng gawaing pangkabuhayan. Produksyon. Dito pinagsasama-sama ang lahat ng salik, upang lumikha ng mga paninda, o magbigay ng serbisyo. Ito ang proseso kung saan ang mga hilaw na materyales, ay nagiging kapaki-pakinabang na bagay, para sa mga mamimili. Trabaho. Ang pagpapatakbo ng negosyo at produksyon, ay nangangailangan ng lakas, at kasanayan ng tao. Dahil dito, nabibigyan ng hanap buhay, at kabuhayan ang mga mamamayan. Kita. Kapag maayos ang pagbebenta at serbisyo, nakakamit ang tubo o kita. Ito ang magiging gantimpala para sa pagsisikap, at maaari ring gamitin, upang palawakin pa ang negosyo. Pag-unlad ng ekonomiya. Ang patuloy na pag-ikot ng prosesong ito, ay nagpapalago sa kabuuang kalakalan ng bansa. Lumalakas ang ekonomiya, tumataas ang antas ng pamumuhay, at umuunlad ang buong lipunan. Ang daloy na ito, ay nagpapakita na ang entrepreneurship ay isang siklo. Mula sa simpleng ideya, ito ay lumalago, at nagiging daan, hindi lamang para sa sariling tagumpay, kundi para rin sa ikabubuti ng marami, at ng buong bansa. Ang pagiging entrepreneur, at ang pagkakaroon ng maayos na organisasyong pangnegosyo, ay magkaakibat sa landas ng tagumpay. Ang entrepreneur ang nagsisilbing diwa at lakas, na nagbibigay ng pananaw at lakas ng loob, habang ang organisasyon naman, ang nagsisilbing matibay na balangkas, na nagsisiguro na ang bawat hakbang ay maayos, malinaw, at may direksyon. Hindi lamang ito tungkol sa pagkamit ng kita, o pagpapalago ng yaman. Ang tunay na halaga ng negosyo, ay makikita sa kakayahan nitong magbigay ng trabaho, matugunan ang pangangailangan ng komunidad, at makatulong sa pag-asenso ng ating ekonomiya. Maliit man o malaki ang negosyo, kapag pinagsama ang mabuting katangian ng may-ari, at tamang istruktura ng pamamahala, tiyak na ito ay magiging matagumpay, at kapaki-pakinabang sa lahat. Sa huli, ang bawat negosyo ay simula ng pagbabago, at ang bawat entrepreneur, ay tagapagtaguyod ng mas maunlad na kinabukasan, para sa sarili, pamilya, at buong bayan. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.